What's up, KG? At welcome back sa ating channel. So, ngayong araw na to, nandito tayo ngayon sa Coin Bureau dahil meron akong nakitang napakagandang balita, no? So, ito na ba yon yung pinapangarap natin ng bata, no? Na magkaroon tayo ng sarili nating pangalan nito. Ano ba yung pangalan ng batang robot dati, no? Si Mega Man, yung isa pa, no? Na parang nalipad-lipad siya, no? Parang tao na parang maporma yung buhok. Pero yung ito nga si Mega Man, no? Ngayon ay meron na tayong magkakaroon na ba tayo ng sarili nating robot, no? Ang tawag dito, sabi ng Coin Bureau, no? This is how Elon Musk Tesla robot could become part of your family. So, AI made concept lang naman ito. So, online images what daily life with Optimus would look like from walking the dog to filming family holidays, no? So, ito yan, mga konting mga clips lang, no? Sana yun, no? Pwede mong samahan yung anak mo maglaro, no? Tapos yung mga bata, yan o, paglalaba. O, pwede mo na rin mag-asawa pala yun, no? Pwede ka naman pala ng hardinero. Tapos meron na rin, yun, taga-selfie na picture nyo pag lalabas yung mga aso. Yan o, pag nag-aaway yung mga kakapatid. So, iniisip ko lang ganito eh. Ang AI kasi, tinitrain pa yan para matutunan yung human behavior at saka ano, no? Paano kung tamad yung mga anak mo? Kaya mga kapatid mo, no? Tapos nakikita ng AI, di ba mas, ganun di ba yun? Naahawa din ba yun? Di ba naahawa na rin yung katamaran, no? Maawa kaya yung AI, no? Ang wild siguro no kung nangyari, no? Kunyari dahil, ang walang AI, kung dahil siyempre mas tamad na yung mga tao, siyempre makikita niya yung anak mo, di kaya mga kapatid mo, tamad, no? Kaya ang gagawin ng robot, tamad na rin siya. Siyempre natututunan niya yun, no? Doon niya yung ano niya, nalo-learn niya yun with ano na inoobserbahan niya yung human behavior. Siyempre iniisip nila, may robot naman, bakit ako maggagawa pa dito sa gawaing bahay. So isipin naman ngayon ni Optimus, no, ng robot na paano ba yan? Porket nandito na ako, ayaw na magsigilos ng mga to, bahala nga kayo dyan. Ayoko na rin magtrabaho, ayoko na rin kumilos, no? Paano pag ganun yung nangyari, no? Naawa yung katamaran. Nakakaawa pa naman yung katamaran. Mahirap pa naman pag tamad ka, no? So, pa yun nga, no, imaginein mo, no, na sa umaga, no, pagigising mo, may robot ka na sa kusina, hindi siya yung parang robot na talagang yung mga lumang pelikula, no, hindi siya yung malaking machine na puro bakal. So, humanoid robot, kagaya nito ni Tesla. No? So, may dalawang kamay, dalawang paa, no, nakakaintindi, hindi mga kagaya ni R2 dito, nakakaintindi ng instruction, gumagamit ng mga artificial intelligence para matutunan yung iba't ibang task. Tapos sasabihin mo, Optimus, sama mo muna ako, buddy, maglakad-lakad tayo. Siyempre, lalabas siya kasama yung aso nyo. Pagbalik, sasabihin mo, pakuha naman ako ng mga groceries. Later naman, yung nasa family gathering kayo, yung robot mismo yung kumukuha ng mga videos, saka pictures ng buong pamilya. No? Parang normal family member din siya. No? Sobrang futuristic. Pero actually, ito yung klase ng future na pinapakita ng AI-generated na concept. No? Pero ang interesting na question dito, hindi lang kaya ba ng robot gawin to? Mas malaking tanong kasi dito, ano yung mangyayari kapag naging normal na sa atin ang pagkakaroon ng AI o robot sa loob ng bahay? So, ito yung mas maganda natin pag-usapan. So, hindi na lang robot sa factory. Kapag narinig kasi natin yung Tesla Optimus, madalas pumapasok sa isip natin mga factories. Mga robot na nagtatrabaho, mga gumagawa ng mga kung ano-ano, no? Bubuhat, ginagawa yung mga repetitive jobs, pero eventually may malaking market. May malaking market ng humanoid robots potentially na pwedeng pumasok sa loob ng ating mga pamamahay. Kasi ang bahay natin ay puno ng task na ginagawa para mga tao, no? Mga paglalakad, pagkuha ng gamit, pagbuhat, paglilinis, mga pagluluto, pag-aayos ng bahay, pagbubukas ng pinto, pagkukuha ng groceries, at dahil humanoid design, syempre theoretically, mas madaling gamitin yung robot, yung environment na ginawa para sa tao. So, di mo na kailangan gumawa ng special house para sa mga robot. Yung robot na mismo yung mag-a-adapt sa bahay natin. At kapag naging sufficient na talaga o capable yung affordable yung technology, biglang magbabago na yung meaning ng home assistant. So, hindi na siya application, hindi na siya speaker, hindi na siya yung mga voice assistant lang. So, may katawan na rin yun. So, posible pa itong magustuhan ng mga pamilya. Kayo ba, pag tatanungin ko kayo ba magugustuhan nyo ito? Ako kasi oo.
Nga lang, let's be fair, may maraming positive possibilities eh. Imagine kung may mga matatanda, no, sa bahay. Instead na palagi may kailangan kumuha ng tubig, gamot, pagkain o ibang mga gamit, theoretically maaaring makatulong yung mga robot sa simpleng physical tasks. So, 'di ba? Imagine nyo, yung may mga busy mga pamilya, yung mga magulang, habang nagtatrabaho sila, maaaring makatulong yung robot sa mga household na trabaho. At imagine mo, may mga family pet. Pwede tumutulong sa mga simpleng routine tulad ng paglalakad, pagbibigay ng pagkain sa mga pets natin o pag-monitor ng activities. At maaaring may mga interesting na possibilities dito. Family memories. Mga birthday party, no? Instead na isang tao lang yung laging nawawala sa family photo dahil siya yung photographer, yung robot na yung magpipicture, no? Nung moment na yun. Birthday, Christmas, first day of school, family vacation, graduation. So eventually, hindi lang talaga siya magiging machine na nagtatrabaho, magiging part na rin siya ng pamilya's daily routine. And doon na talaga magiging psychologically interesting. Kasi kapag naging normal na yung mga robot, isipin ninyo yung mga smartphones natin ngayon. Dati kasi yung mga smartphones parang pang mayayaman lang, luxury. Ngayon kapag may taong walang cellphone na mga smartphone, unusual na, para may kakaiba na, no? Bakit wala kang cellphone, no? Parang kakaiba yun. Same thing could theoretically happen with household robots. Siyempre, no simula, wow, yung robot sila, mayamanin. Diba? Eventually, pagka nagkaroon na sila ng robot, eventually, pagka tumagal-tagal na, sasabihin, ba't di mo na lang ipagawa sa robot nyo? Pag sinagot nyo kaklase mo, kaibigan mo, wala kami robot eh. Siyempre, mapapatanong ka, wala kayong robot? Dapat may robot kayo. Ano ba yung nyo, bahay nyo? Ba't walang robot? No? Gaano kadumi na doon sa bahay nyo? No? Hindi na marunong magtatamad nyo na. Feeling ko matamad ng panahon yung mga tao. Pero tuloy natin, no? Di syempre kapag naging normal na isang technology, hindi na natin talaga masyadong iniisip kung gaano kalaki ang access nito sa buhay natin. So, pumapasok din dito yung mga privacy issues. Kasi isipin nyo yung household robot, doesn't just exist in your home. So, potentially, nakikita niyo yung bahay nyo, naririnig yung bawat usapan ninyo, nakikita kung sino yung pumupunta sa bahay nyo, at alam kung kailan kayo alis. Alam kung ano yung mga daily routines nyo. At kung connected ito sa internet at mga smart devices, potentially magiging isa ito sa mga pinaka-connected device sa loob ng bahay. At yun yung mga something na dapat natin pag-isipan. Hindi lang dahil masama agad yung AI, pero dahil mas powerful ang isang device kapag mas marami itong alam tungkol sa user. Medyo scary at controversial ito, no? Speculation lang naman ito, no, para sa akin, no? Pero yung uncomfortable possibility na pwede mangyari. What if yung real value ng isang household AI hindi naman talaga about sa physical labor? Paano kung in a long term, the most valuable thing about the robot yung mga information na malalaman niya sa household, no? Pag-isipan nyo. Yung cellphone mo, alam ko saan ka pupunta. Yung mga smartwatch, alam nyo mga activity patterns mo. Yung mga smart speaker phone, mga smart speaker na kaya nakakapag-respond sa boses mo. Smart TV, alam kung ano yung pinapanood mo. Yung cameras mo, alam yung nangyayari sa mga properties mo, no? Imagine mo, i-combine mo lahat yun into one physical AI system. So, yung robot nakakita yun, nakakarinig, nakakagalaw, nakaka-interact. At potentially, malaman yung mga routine mo. Dito na yung mga naiisip ko ng mga wild na mga mga naiisip ko na pwedeng mangyari. Pero syempre, speculation lang naman yun. Wala naman basehan yung aking sinasabi. Pero syempre, general AI concern, legitimate naman yung question. So, sino yung magmamay-ari ng mga data makukuha niya doon sa loob ng bahay nyo? At sino yung may mga access doon? Kasi syempre, kung AI ka at naging parte siya ng household, privacy is no longer just about your phone. It could become about your entire physical environment. So, unpopular opinion, tingin ko hindi naman magiging malaking problema ang AI problem sa future. Hindi naman about sa robot or suddenly biglang magiging evil at talagang atakin tayo. Hollywood yun.
Mas concerning para sa akin yung mas tahimik. Pwedeng nagboboluntaryo tayo mag-invite ng AI ng palalim sa mga buhay natin dahil mas convenient. Kasi yung mga robot nakakapaglinis sa bahay, robot pwedeng i-remind ka sa mga schedule mo. Pwedeng bantayan yung mga anak mo habang nagtatrabaho ka, yun talaga, no? Yun talaga. Tapos pwedeng sabihin sa mga anak ko kung ano yung kamusta yung araw nila, no? Kakamustahin na nila yung anak mo dahil hindi mo na kayang gawin. 'Di ba? Tapos yung mga robot, pwede na rin ano yung pwede mong isipin na ano yung mga pwede maging activities ng mga pamilya. Kunyari, Tesla, ano ba magandang gawin this weekend? So, siya na hindi na natin napapansin. Nangyari na ginagamit natin yung AI ngayon as a tool hanggang sa maging nagre-rely na tayo sa AI para sa decision making. Yun yung delikado, no? Kasi yung pinaka-importanting pinakamalakas na technology, hindi naman talaga yung technology na pinipersa kang gamitin yun. Minsan yung mga technology na hindi mo na kayang mabuhay nang wala yun. Pero syempre, hindi naman ibig sabihin nito na dapat na tayo matakot talaga sa mga humanoid robots. Actually, excited din ako sa mga possibilities. Imagine mo yung mga robot na genuinely tinutulungan talaga yung mga matatandang mga tao. Maaring ito, maabutan natin to, lalo ng mga nasa millennials, no? So, kunyari, wala namang makapag-alaga sa'yo dahil hindi naman kayang hindi magtrabaho na magiging anak mo nang dahil ganito nakakahirap yung buhay natin, no? So, kailangan mo na mag-hire talaga ng robot kasi kailangan talaga magtrabaho. Kasi sino bang pwede mag-asikaso talaga sa inyo? O kasi naman mapunta ka sa mga home for the aged kung maganda naman mag-alaga yung robot, no? Talagang ano. Tsaka isa pa siguro kailangan matuto na rin tayo mag-repair ng robot, no? At least para kung masira man yung robot, tayo na rin mag-repair. Pero isa rin yun sa mga naiisip ko talaga, yung mga matatanda, no? At least may makakapag-asikaso sa kanilang mga robot. Imagine mo yung mga magulang nga na tumutulong sa mga household, no? Mga delikadong trabaho, isa pa yun, no? Papala. Mga delikadong trabaho na ginagawa dapat ng machine, machine na yung gagawa kaysa yung mga tao. No? So, lalo na dun sa aming trabaho, talagang napaka-prone sa aksidente, na which is mas maganda kung mga robots yung magpe-perform certain tasks, lalo na kung mga risky. So, imagine disaster response na kung saan yung mga robot maaaring pumasok sa mga delikadong buildings kapag may mga rescue operation, mga factories na magiging mas safe dahil robots na yung mga nag-handle ng mga repetitive tsaka mga delikadong trabaho. May mga meaningful benefits. Ang importante dito balance. So, hindi lang pwedeng sabihin na evil yan, delikado yan, no? Hindi rin yung AI ay masusolusyonan lahat. Ang pinaka-smart na approach natin dapat dito, kailangan gumawa tayo ng technology kung saan nagbibuild din tayo ng rules, no? Privacy, security, transparency, human control, data ownership. At syempre, ang pinaka-importante, the ability na i-turn it off. Kasi baka hindi na mamatay yan, no? Baka mamaya, sabi ng ang gulo-gulo mo, kasunod-sunod sa akin, hindi walang patayan, walang off, no? Pagpunta mo doon, rekta na, china-charge na sa sarili niya, no? Pwedeng gano'n, no? Malay mo, solar-powered pa ito o hindi na kailangan i-charge. No? O di kaya wireless na charger, no? Delikado yun, no? Walang patayan, no? Walang turn off, no? Pero yun nga, isa rin yun, syempre, kailangan alam natin kung paano rin natin to-turn off yung ating robot. So, kung darating yung araw na may mga humanoid robot na nakatira na sa bahay, paano mo ba ito itatrato? Yan ang tanong ko sa inyo. Paano nyo itatrato? Para ba silang appliances? Electric fan, mga washing machine, TV, ganun ba? Para ba silang itatrato nyo ba sila bilang personal assistant? O pwedeng maging member na ng pamilya? Diba? Yan yung mga fascinating part, no? Kasi yung technology, minsan hindi natin alam na hindi natin mababago kung ano yung kayang gawin ng makina, ng mga machines. Pero minsan, yung technology pwedeng baguhin yung paano natin tinitignan yung isang bagay na para maging normal. Kagaya ng mga robot. Kung nakita natin na normal na mga robot na yung namamalengke, robot na yung naglilinis ng CR,
robot na yung nag-aayos ng mga bahay-bahay, no? So, ngayon, the idea of the robot walking your dog or filming your family vacation, talagang medyo futuristic pa. Pero kailangan natin tandaan na may mga time, yung mga nagsasalitang computer, yung nakipag-usap ka gamit yung voice, parang nung unang panahon, parang too futuristic din. Pero eventually, bigla siyang dumating ng dahan-dahan. Tahimik lang, biglang nakita mo na yung kapitbahay mo, may robot na pala, or ano na, no? One useful feature at a time. Kunyari, hindi naman nila ilalabas yan. Pwedeng ang ilalabas muna nila yung kamay muna. Kamay muna. Lalabas, no? Parang, yung mga cellphone, no? Kunyari, kamay muna ilalabas namin ngayon. Next week, yung kabilang kamay naman. Sa susunod naman, yung kabilang paa. Ganun, no? Pwedeng po unti-unti, no? Ilalagay niyo, unti-unti nilang inilalabas yung mga pictures, no? Unti-unti lang, pero marirealize na lang natin yung AI, hindi na nasa labas lang, kundi nasa loob na ng bahay natin. At siguro, kung isa sa mga malalaking question dito, kaya pwede bang maging part siya ng pamilya? Or ang mas magandang tanong pala dito, gaano karami gaano karaming memories ba ng pamilya natin? Yung willing tayong ipakita or willing tayong komportable tayong i-share sa AI. So ikaw, kung magiging affordable lang, reliable lang, Tesla Optimus. So papasukin mo ba yung mga humanoid robots na yan sa bahay nyo? Comment down below, no? So syempre, AI can be powerful, but the power to decide how much AI enters your life should always remains with you. So yun lang, kung nagustuhan nyo yung ating content ngayong araw na to, maraming salamat sa inyong lahat. Sa ating mga ma'am, sir, saludo sa inyo. At syempre, mag-ready na kayo dahil kailangan talaga natin pumaldo dahil kailangan ko talaga ng robot na to. No? So, bibigay ko na aking buong buhay sa robot na to. No? Willing naman ako ipakita lahat sa kanya, bahala siya. Kaso yun nga lang, dahil tamad ako, baka mamaya mahawa rin to ng katamaran ko. Parehas na kami, nagkaroon lang ako ng tambay body. Ganun. Lalo sa gawaing bahay na nakakapagod. So yun lang, no? Maraming salamat sa inyo lahat. At syempre, magkita-kita na tayo sa arena. Game on!